Magandang araw. Narito na nga yung update sa ating minomonitor na si Bagyong Nika. Ito ngang si Nika ay papalapit na maging isang ganap na typhoon category. Kanina alas 4 ng hapon, ito ay nasa may layong 380 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 180 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Ito naman yung inaasahan natin na magiging track netong si Bagyong Nika. So inaasahan nga natin na throughout the forecast period, ang direksyon na tatahakin ni Nika ay west-northwestward. At malapit na nga itong maging typhoon. So inaasahan din natin na magiging typhoon ito within the day. Peak intensity ito ay bago mag-landfall. So, ang landfall niya, estimate natin, ay maaari sa may Isabela or Northern Aurora by tomorrow morning or early afternoon. Pero regardless kung saan man ito mag-landfall, kailangan pa nga mag-ingat na ating mga kababayan na malapit sa area nitong bagyo, pati na rin yung may mga signal at may mga weather advisory na area dahil sa mga banta ng malalakas na mga pag-ulan at malalakas na hangin. Palagi tayo makipag-ugnayan sa ating mga DRR officers at also lagi rin nga tayo mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAG-ASA. Naasahan nga din natin na itong si Nika magta-traverse sa mainland ng Northern Luzon at by tomorrow evening mag-emerge na siya sa Philippine Sea. And then pag habang tinatraverse nito or nilalakbay yung kalupaan ng Pilipinas ay posible itong humina dahil nga sa land interaction. So, pagkalabas nito na ating landmass, posibleng lumakas ulit o mag-re-intensify over the West Philippine Sea at posibleng lumabas na nga itong si Nika na ating Philippine Area of Responsibility Tuesday, November 12. At dahil pa rin nga kay Bagyong Nika nakataas ang signal number 2 sa may northern portion ng Aurora, sa may Isabela, sa may Quirino, sa may southern portion ng mainland Cagayan, sa may Nueva Vizcaya, sa may southern portion ng Apayao, sa may Abra, sa may Kalinga, sa may Mountain Province, Ifugao, sa may northern portion ng Nueva Ecija, southern portion ng Ilocos Sur, sa may La Union, northeastern portion din ng Pangasinan. So pag signal number 2, minimal to minor threat to life and property. Samantalang nakataas naman ang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Cagayan, kabilang na nga ang Babuyan Islands, nalalabing bahagi ng Apayao sa may Ilocos Norte, sa nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, sa may Tarlac, northern portions ng Zambales, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, sa may Pampanga, Bulacan, pati na nga rin sa may Metro Manila. Signal number 1 din naman sa may Rizal, eastern portion ng Laguna, eastern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Island, sa may Camarines Norte, sa may Camarines Sur, Catanduanes, at ang northeastern portion ng Albay. So pag signal number 1, minimal to minor threat to life and property. Pinakamataas na signal na maaari nating itaas during the passage nga netong si Nika ay signal number 4. Maliban sa mga areas na may nakataas na tropical cyclone wind signal, asahan nga din naman natin yung mga bugso ng malalakas na hangin for today sa may Batanes. By tomorrow sa may Batanes, Batangas, Marinduque, Romblon, Camarines Sur at sa may Catanduanes, and by Tuesday sa may Batanes at Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. At meron din naman tayong nilabas na weather advisory kung saan ito ay for 24 hours. Naasahan nga natin ngayong hapon hanggang bukas na hapon, yung heavy to intense na mga pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rain sa may Isabela, pati na nga rin sa may Aurora. So heavy to intense, numerous flooding events are likely, lalo na nga sa areas na urbanized, low-lying, or malapit sa mga rivers. Landslide din ay likely in moderate to highly susceptible areas. Today afternoon to tomorrow afternoon, moderate to heavy rains naman, so 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Apayao, Abra, sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, sa may Quirino, sa may Quezon, Camarines Norte, sa may Camarines Sur, sa may Catanduanes, pati na rin sa may Northern Samar.
So tomorrow afternoon to Tuesday afternoon, meron na nga tayong inaasahan na intense to torrential rains. Pag intense to torrential rains, more than 200 millimeters na mga pag-ulan yung pwedeng ma-record dyan sa may area ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Island, sa may Apayao, Kalinga, Isabela, pati na rin sa may Aurora. Kapag intense to torrential rains, widespread incidents ng mga pagbaha, pati na rin ng mga pagguho ng lupa ay expected. Kaya lalo-lalo na sa mga areas na naka-intense to torrential, kailangan talaga natin mag-antabay ng mga update ng Pag-asa at makipag-ugnayan sa ating mga DRR officers. Samantalang heavy to intense, 100 to 200 millimeters of rain. Dito yan sa may Ilocos Norte, sa may Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, pati na rin sa may Quirino at moderate to heavy rains naman na asahan sa may La Union, sa may Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, pati na rin sa may Quezon. Pero kahit tayo ay under heavy to intense at moderate to heavy rains, kailangan pa nga rin natin mag-ingat, lalo na kung susceptible sa mga pagbaha yung area natin, pati na rin sa mga susceptible sa pagguho ng lupa. Lalo na nga rin yung mga inuulan na noong nakaraang araw pa dahil posible nang saturated yung lupa natin sa areas na yan. Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, moderate to heavy rains. Posible sa may Ilocos Norte, Apayao, Abra, pati na rin sa may Ilocos Sur. Meron din tayong nakataas na gale warning sa eastern coast ng Cagayan, sa may Isabela, sa may Aurora, sa may Camarines Norte, sa may Quezon, kabilang na nga ang Polillo Islands, sa may northern at eastern coast ng Camarines Sur at ang northern coast ng Catanduanes. Kaya sa mga nabanggit na area, kung maaari ay huwag munang pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat, pati na rin yung mga motor bangkas dahil magiging napakaalo ng karagatan sa mga lugar na iyan. Meron din naman tayong nilabas na storm surge warning. So, inaasahan nga natin ang storm surge sa may eastern section ng Southern Luzon, Central Luzon, pati na rin sa may Northern Luzon, pati na rin sa northern part ng Northern Luzon, at pati na rin sa western section nga ng Northern Luzon. Para sa mas detalyado impormasyon, pwede nyo bisitahin na aming website under Tropical Cyclone, and then meron dong storm surge warning. So ano nga bang kailangan gawin ng mga areas na may storm surge warning? Una, stay away from coast or beach, cancel all maritime activities at lagi pa rin mag-antabay ng mga ilalabas na update ng Pag-asa. Maliban na nga lang dito kay Nika na minomonitor natin nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, may bagyo at low pressure area tayong minomonitor din. Ito ngang una, etong si Marce, na dating si Marce no nasa loob pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay papalayo naman na ng ating bansa at kanina alas 2 ng hapon ay nasa 200 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. Ang kailangan nga din natin isang pagbantayan nga na weather system ay itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito, kanina alas 2 ng hapon, nasa 2,020 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours at inaasahan nga natin na posibleng pumasok na ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Kaya parati pa rin tayo mag-antabay ng mga ilalabas na update galing sa Pag-asa. At yan nga muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Veronica C. Torres, nag-ulat.